So ito mga kababayan, pag-usapan po natin itong nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, ito pong si Presidente, ang ating mahal na Pangulo na si PBBM at saka po itong si DPWH Secretary Vince Dizon, nakatakda pong bumisita mga kababayan dito po sa Bacolod City para mag-inspeksyon mga kababayan ng maanumalyang flood control. At dito nga sa pagbisitang ito, nako mukhang may tatamaan ata mga kababayan. Dahil kung titingnan nyo po, di ba may natalakay tayo nung nakaraan about po dun sa isang construction corporation na nakalagay po sa sumbong sa Pangulo.ph mga kababayan na nakakuha or nakakubra ng 9 na proyekto mga kababayan dyan po sa may Negros Occidental. At ngayon, pakinggan po muna natin mga kababayan, ito nakita po nating balita. Galing po mga kababayan sa Dejecas Negros. At ang nagsasalita po dito mga kababayan ay si Congressman Benitez. So ngayon pakinggan po natin mga kababayan. Hindi nito. I received a text message that the President will be coming this Friday to inspect na ang aton Oplan Contrabaha, clearing ng mga rivers, creeks, and drainage. Accompanied by? I heard from the news that Secretary Vince Dizon announced planned trip ni President Disaton. So I think Secretary Vince Dizon will be joining him. Ayan mga kababayan, personal daw na bibisita ang ating mahal na Presidente dito daw po sa Bacolod mga kababayan para daw po inspeksyonin yung mga flood control at para tingnan kung ano ba yung sitwasyon ng mga flood control dito po mga kababayan sa Bacolod City. So ngayon, ang isa pa po dito mga kababayan na napansin po natin, hindi lamang po dyan sa Bacolod, kung hindi pati dito po sa may Negros Occidental, baka madaanan din po yan ng ating mahal na Presidente. Dahil nga, kung matatandaan nyo, di ba may panawagan tayo mga kababayan na sana maimbestigahan po at masilip. Ito pong isa sa Construction Corporation mga kababayan na pagmamay-ari daw po ng kapatid ni Small Boy na kung saan mga kababayan nakakubra daw po ng 9 na proyekto na patungkol sa flood control dito daw po sa Negros Occidental. At ngayon mga kababayan, hinihinala daw po na yung iba po dito ay mga ghost project daw po at hindi daw po mga existing. Tayo naman po ay nagtatanong lang dahil nga mga kababayan yan po ay napalagay dito po sa isumbong sa Pangulo.ph at alam naman po natin lahat po ng napapalagay dito mga kababayan either na may problema o talagang mga kumubra ng proyekto sa gobyerno na pumapatungkol po dito sa flood control. So ayon po dito mga kababayan sa list of flood control project, pag itinaype po ninyo dito itong Homeworld, ito po yung lalabas. May 9 na proyekto po mga kababayan na lalabas po dyan. At ayon nga po sa ating mahal na Presidente, kapag ka ang isang proyekto ginawa sa magkaibang lugar mga kababayan at pareho po yung amount, imposible po na mangyari yan. Baka may hocus-pocus na ginawa dyan mga kababayan. Kasi kung titingnan po ninyo, dito po sa construction of flood control, dito po sa may mitigation, extraction along Ilog, Kilabangan River, makikita nyo po yung halaga 125 million pesos. So ngayon, pagdating naman mga kababayan, ito po ay lahat ay proyekto sa Negros Occidental ng kapatid di umano ni Small Boy na nagmamay-ari ng Homeworld. Sabi po dito mga kababayan, kung babasahin po natin, dito naman po sa construction of flood control along Manhuyod River and then dito mga kababayan sa may Ibayo River, makikita nyo po mga kababayan na same yung halaga. 57.9 million pesos pero magkaibang lugar. And then dito naman po sa baba, 57 din. 57.9 million pesos din mga kababayan. And then kung bababa po tayo dito, yan, makikita nyo po na itong isa pang proyekto mga kababayan, ito, talagang same din ang amount pero magkaibang lugar ginawa. Di ba maliwanag na sinasabi po ng ating mahal na Presidente na kapag kaganyan mga kababayan, yan, tawag dito, possible na baka may hocus-pocus po na nangyari dyan. Kasi imposible talaga na magkaiba yung lugar na pinaggawa ng proyekto pero magkapareho yung amount, mga kababayan. At yan po ay mismong nanggaling po mga kababayan sa ating mahal na Presidente. Kasi imposible po talaga na mangyari na magkaibang lugar. Pero nalaman kung yung lugar na yun magkasing laki. Ang problema kasi dito, alam naman po natin na magkakaiba po talaga
ang lugar kung saan po ginagawa yung proyekto. Pero nakakapagtaka po dito, imposible na magkaparehas po yung amount ng nagastos dun sa magkaibang lugar na yon. Kaya nga maliwanag po mga kababayan ang sinasabi ng ating mahal na presidente na kapag kaganon, baka may hocus-pocus na po na nangyari dyan. Kaya tayo nananawagan tayo mga kababayan kay PBBM sa ating mahal na presidente na sana maimbestigahan din mga kababayan ito pong Homeworld Construction Corp. Kasi baka nga mamaya mga kababayan meron pala mga ghost project dito o mga substandard at hindi lamang po nakikita. So ngayon, napakalaking bagay mga kababayan at mapapabisita po ang ating mahal na presidente dito sa Bacolod mga kababayan kasi yung hinihinala po na may-ari nitong Homeworld taga Bacolod mga kababayan. And then yung mga proyekto na nakuha po niya, na nakubra po niya dito po sa lugar mga kababayan ng Negros Occidental. At alam naman po natin na kapag kaganyan mga kababayan, mukha pong may hocus-pocus po to dahil nga hinihinala po kasi ayon sa ating source na di umano daw po ay mga ghost project daw po yung iba dito at hindi daw po mga existing na mga proyekto mga kababayan. So sana masilip po ito ni Secretary Vince Dizon, sana masilip din po ito mga kababayan ng ating mahal na presidente para malaman din ng taong bayan kung ito po ba ay may mga ghost project o may mga substandard or di kaya naman mga kababayan kung nagawa ng maayos o di mas okay. Pero kung may substandard at mga ghost project, dapat pong managot mga kababayan ito pong construction company na ito di umano. Ano po kasi kung titingnan po natin, imposible po talaga na 57.9 million pesos, 57.9 din ito, magkakaparehas po yung alaga, pero yung isa mga kababayan natapos noong December 11, 2024. At ito naman pong isa ay natapos noong October 20, 2024 din mga kababayan. Pero magkaibang lugar po sila ginawa at alam ko naman po na imposible po talaga na mangyari na magkaparehas po yung amount po niyan. So para sa akin mga kababayan, sana masili po ito, maimbestigahan po ito para nang sa ganon, malaman natin kung ano po ba ang katotohanan dun po sa mga kumakalat na balita na di umano, mga ano daw po ito, mga ghost project daw po mga kababayan at may mga substandard po at hindi daw po ito existing na mga proyekto. So doon naman po mga kababayan sa kapatid ni Small Boy, sana inayos nyo ng maayos itong mga proyektong ito dahil pag nakita po ito ng ating DPWH Secretary na si Secretary Vince Dizon at ng ating mahal na presidente na sablay po talaga, tatamaan po kayo dito. Kasi biruin nyo, 9 na proyekto to mga kababayan at talagang napakalalaki ng amount na nakuha po dito. Merong 57.9 million pesos, may 29.4 million pesos at may 44.1 million pesos mga kababayan. Ang napansin lamang po talaga natin dito yung pagkakatulad ng amount itong mga proyekto pero magkaibang lugar ginawa. O kung mapapansin nyo dito rin sa baba magkakatulad yung amount 8.8 pero magkakaibang lugar naman mga kababayan ginawa ito po mga proyekto pong ito. So dapat masilip po ito, maimbestigahan po ito para malaman ng mga kababayan Pilipino po natin kung ano po ba ang katotohanan patungkol po dito. Tsaka ako nananawagan din ako mga kababayan dito kay Small Boy na kung talagang sinusuportahan mo ang gobyerno ng ating mahal na presidente para mapapanagot lahat ng mga sangkot dito at kung talagang sumusuporta kayo sa tama, dapat dapat kaysa sa Alputera ay mag-post ng against sa gobyerno ni PBBM, bakit hindi na lang kaya utusan mo Small Boy na mag-post ng Sara resign? Ito pong si Alputera. Kasi napaka-unfair naman mga kababayan sa ating mahal na presidente na gusto siyang patalsigin sa pwesto pero siya po yung nagtatrabaho ng maayos mga kababayan. So ngayon, ang panawagan ko dito kay Alputera, kay Small Boy pala, sana utusan mo na mag-post itong si Alputera ng Sara resign. Para nang sa gano'n naman mga kababayan, makita naman natin kung talagang totoo na sumusuporta itong si Small Boy sa gobyerno ng ating mahal na presidente. Kasi unfair naman po kay PBBM na gusto siyang patalsigin pero yung vice-presidente na hindi nagtatrabaho gustong ipalit kay PBBM. Kailan pa tayo nakakita ng ganon? Na yung presidente na nagtatrabaho ng maayos gustong patalsigin samantalang yung vice-presidente na halos pagliliwaliw, paglalakwatsa yung ginagawa gusto po nilang ipalit dun sa tao na masipag. Pero anyway, mga kababayan, bagamat ganun pa naman, uulitin ko kay Small Boy, sana utusan mo si Alputera na mag-post ng Sara resign
sa kanyang Facebook page. Kaysa si PBBM yung patalisikin, bakit hindi na lang si Sara? Ano po, at eto, mga kababayan, uulitin ko po yung panawagan po natin. Sana maimbestigahan po ito para malaman ng taong bayan kung gaano nga ba katotoo yung mga kumakalat na balita na ito daw po ay may mga substandard at ghost project at hindi daw po ito existing na mga proyekto. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo po hingil po dito sa topic po na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-ibon ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po. Thank you po.